So guys, hello and good day. May tatalakayin naman tayo about sa pangyayari ngayon sa ating Pilipinas tungkol kay Duterte. Si Duterte naman maraming nagawa sa Pilipinas. Marami man siyang pinatay, pero marami din siyang binago. Sa amin dito sa Leyte, maraming mga drug pusher dito sa amin, mga drug addict. Pero nang naupo na si Duterte ay yung mga drug addict ay sumurrender at tumigil sa kanilang ginagawa. Dahil nga napabago niya yung utak ng mga drug addict na hindi na mag-drugs. Dahil siguro kasi pinapatay niya yung mga drug addict. Siguro yun ang magandang epekto kasi ginawa niya yung lahat at nagbago ang Pilipinas. Yan nga. Ang kadahilanan bakit siya hinuli, siguro dahil sa marami siyang pinapatay, pero marami ang pinatay ng drug addict kaysa pinatay niya. Yung drug addict na yun guys is nakakasira ng utak. So dapat talaga i-control. So wag natin i-tolerate ang mga ganyan kasi nga nasisira ang bayan natin. Ang mga kabihasnan natin at ang mga ari-arian natin dito sa Pilipinas ay nasisira dahil sa mga drug addict na yan. Tama naman ang ginawa ni Duterte sa panahon niya. At lahat ng sinasalita niya ay ginagawa naman niya. Hindi naman lahat. Kasi kahit hindi man naman lahat, pinaka-importante ay may nagawa siya. Di naman natin masasabi na yung mga inosente ay namamatay dahil sa kanya. Kasi nung panahon na yon ay di naman natin maiwasan. Kasi nga, nasa presidente siya at yung mga tao, minsan tauhan niya ay pumapatay ng mga inosente at nadadamay lang yung pangalan niya. Hindi ko naman pinotektahan si Duterte. Yun lang ang nakita ko nung panahon na siya ay presidente pa dito sa Pilipinas. Wala akong masama ang isa salita, mabibiim man o Duterte. Ang sa akin lang naman ay nakita naman natin kung ano ang ginawa ni Duterte sa bansa natin. Marami siyang naiambag. Oo, hindi naman lahat. Kasi tao lang naman tayo. Tao si Duterte na minsan hindi lahat ay magagawa. Pero pinaka-importante may nagagawa. May mga iilan na hindi nagagawa pero kadalasan ay nagagawa niya. Kasi nga, hindi naman 100% magagawa niya. Maraming mga instances kasi hindi natin alam. Dapat natin alamin. Bukod sa mga bali-balita, hindi naman ako stalker ni President Digong. Ang sa akin lang naman ay kahit paano ay kahit maliit lang ang naimbag niya sa Pilipinas, malaki din ang impact yun sa Pilipinas. Yung mga nagrereklamo, yun ang mga gumagawa ng mga illegal, drug addict, mga pusher, o sila yung mga nagrereklamo. Yung mga gumagawa ng mga kriminal na gawain, sila yung nagrereklamo. Hindi naman lahat, yung mga iilan lang, kunti lang, ayun ang pinapanigan. Hindi nila kinikuha yung massive na tao kung anong masasalita niya. So, mahirap. Nung nakaraang eleksyon, si Duterte yung binuto ko kasi nakita ko yung ginawa niya sa Davao. At marami naman siyang nagawa sa Davao. Malaki ding mga nagawa niya mga proyekto. Pero sa mga iilan naghaman ng kapangyarihan, samahan pa ng kamangmangan, yung gawa niya ay nagiging mali. Sabi ng principal, sa 10 mo na tama, isa lang yung pagkakamali mo, mali na lahat. Oo, lumabas yung mga salita na ganoon sa nakita ko. Kahit pilitin man natin, kahit ano man ang gagawin natin, ay may mga tao na galit kung ano man ang gagawin ng isang tao.
na pagbabago. Yun ang pagbabago na yun ay naging impact para siya ay manalo sa eleksyon na iyon. Kasi nakikita naman natin na may salita si Digong. At bukod sa may salita si Digong, ganyan lang siya magsalita. Pero kahit ganyan siya magsalita, ay may puso siya sa mga pulis at militar at sa kapwa Pilipino. Hindi niya itinerate yung mga gawain ng iba. Tinulungan niya yung AFW. Marami siyang nagawa. Pero dahil tinitingnan lang yung tao, yung pagkamali niya, yun, nagiging mali siya. Tungkol naman sa sabihin natin yung pinatay niya yung mga drug addict, ganun talaga eh. Pero depende kasi yan eh. Di ko alam kung ano ba, pwede ba siguro ginamit sa eleksyon kasi malapit ng eleksyon ngayon. Mga ilang buwan na lang mag-eleksyon na. Ganun talaga eh. Dito sa Pilipinas, ganun talaga ang sitwasyon. Pag malapit ng eleksyon, lumalabas yung mga magagaling. Kumo magagaling daw. Pero hindi natin isipin na sila masama. Siguro ganun lang ang trend. Pag malapit ng eleksyon, hindi naman yan nagbago eh. Halos lahat ng eleksyon ganoon eh. Pag malapit ng eleksyon, lalabas ang mga ibintong mga baho. Hinahanapan ng mali, hindi tumitingin sa tama. Mas pinipili pa yung mga mali na konti lang kaysa tama. Yun lang ang nakikita ko. Dapat baguhin natin yung pag-iisip natin, mga kababayan kong Pilipino at mahal kong Pilipinas. Di naman ako kumandidato ng ganoon. Isa lang akong simpleng Pilipino, simpleng tao lang na walang iniisip kundi mapayapa. At yun lang masasabi ko kay Duterte. Wala naman kang magagawa, patuloy ka na lang at harapin mo yung problema na nasasangkutan mo kasi nga ang nag-sit up naman yan mga tao na galit sa'yo. Pero yun lang talaga masasabi ko. Mahirap man, pero ganun talaga ang buhay. So maraming salamat Duterte sa pagiging presidente mo. Maraming nagbago, maraming mga drug addict na umiwas sa drugs. Pero yun nga, pag nung nawala ka na sa pagka-presidente at pumalit na si Bongbong Marcos, wala naman tayong magagawa. Ganun talaga ang sistema sa government. Hindi sa lahat ng panahon ay forever. So maraming salamat sa iyo Duterte. At yun lang, maraming salamat. Bye bye.